Nanganganib na mas lalo pang bumagsak ang foreign investment sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, malaking kawalan ang paglayo ng bansa sa China habang tila wala naman daw napapala ang ating ekonomiya sa pagkikipag-alyansa sa Estados Unidos. Narito ang balita. Bumulusok ng mahigit 50% ang mga inaprubahang foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, bumagsak sa 272.38 billion pesos ang investment pledges sa bansa. Malayo sa 546.19 billion pesos na naitala noong 2024. Ang mga approved investments ay ang mga pangakong puhunan na dumaan sa mga ahensya tulad ng PEZA at Board of Investments. Ayon kay Dr. Michael Batu, isang ekonomista, ilang bagay ang nagpahina sa kumpiyansa ng mga dayuhang negosyante. Kabilang narito ang matumal na ekonomiya sa buong mundo, banta ng mga kalamidad at ang talamak na isyu ng katiwalian sa bansa. Malaki rin ang kinalaman ng pag-urong ng mga Chinese investors sa kabuang pagbaba ng investment sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hamak na mas mataas ang puhunang nagmula sa China noon. Mula sa 2.33 billion pesos noong 2017, biglang umakyat ito sa 50.69 billion pesos noong 2018 hanggang pumalo sa record high na 88.67 billion pesos noong 2019. Ngunit matapos ang pandemya, tuluyan na itong sumadsad at hindi na muling nakabangon hanggang sa kasalukuyan. Isa yan sa mga factors, mga kababayan, kung bakit din nakita natin na nagkaroon ng continuous decline yung mga approved foreign investments na yan. Kasi may mga bansa na literal na ayaw ng mamuhunan sa atin. Kagaya ng bansang China, nakita natin sa datos na yan, na kumaga parang sa balon, inatuyo na. No? Natuyo na yung balon, wala ka na makuha doon dahil itong mga Chinese ayaw na mag-invest sa atin. Kung maayos ang pakikitungo ng pamahalaan sa China, posibleng mapunan nito ang kakulangan sa investment sa bansa. Sa kasalukuyan, nananatiling ang Netherlands, Japan at Singapore ang mga pangunahing bansa na nagpapasok ng pinakamalaking puhunan sa Pilipinas. Ngunit para kay Dr. Batu, tila hindi nararamdaman ang bunga ng mas pinalakas na relasyon ng bansa sa Estados Unidos. Giit ng ekonomista, sa kabila ng pagiging malapit na magkaalyado, wala pa ring nakikitang direktang tulong o ambag ang Amerika para mapalago ang ating ekonomiya. Itong ating gobyerno actually sa kasalukuyan, mas piniling sumandal sa isang unreliable na partner. Kasi bakit ko nasabing unreliable ang Estados Unidos? It's simply because ang current policy ng US is not investing outwards but investing pabalik sa kanila. And that has been the objective ng gobyerno ni Donald Trump, which is America first, at ibalik yung mga investment na nawala sa kanila. Babala ni Dr. Batu, posibleng mas lumala pa ang sitwasyon kung hindi matutugunan ang talamak na korupsyon. Anya, ang katiwalian ng pangunahing mitsya ng political instability na nagiging dahilan para mawala ng tiwala at umatras ang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. And political instability is not good for foreign investment. Ang gusto kasi ng foreign investors po, mga kababayan, stable yung politika, stable yung pamamahala.